Welcome po sa GCC. At pwede po ba tayo kumayo? At first po, palakpakan ang salamat sa Panginoon. Dahil inisip niya tayo kaya kumain dito. May narasayan ang puminhawa sa scripture. Psalms 1:7 verse 1. O purihin ninyo ang Panginoon, inyong lahat ng mga bansa. Purihin ninyo siya, inyong lahat ng mga bayan. Let's pray. Pray po ang maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Lord, na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat, Lord, dahil inisip kami, Lord, sa araw na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa panibagong lakas, Lord, na ibigay mo, Lord. Thank you, Lord God, sa kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, Lord God, sa privilege, Lord, na paglingkod sa inyo, Lord, na awitan kayo, Panginoon, mga papuri, pagsamba, Panginoon. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Unala po
Banal na Espiritu, mahal ko ng Diyos. Salamat Lord sa iyong banal na presensya ko din. Salamat mga tulad ng Panginoon. Walang salita, Lord, makatutubas sa inyo, Diyos. Di kaya inatawid mo.
Hallelujah, Lord. Tuloy po tayo sa presensya ng anak ng Diyos. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. We worship you, Lord God, in this place. Yan.
po, patuloy po tayo sa ating mag-worship kay God. Ating po tithes and offering, it's a part of our worship. Sabi po sa Malachi 3:10, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Praise God po. Sige po, pwede na po tayo magbigay sa Panginoon. Let's pray. Father God, we thank you, we worship you, we glorify your name, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa kalakasan, Panginoon. Thank you, Lord, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa mga businesses, Lord God. Panginoon, thank you po sa aming tithes and offering, Lord, na binigay mo, Panginoon. Lord, we offer this to you. We pray, Lord, na gamitin niyo po ito, Lord, sa iyong kapurihan, Panginoon, for advancing your kingdom, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na pagpalain niyo po ang iyong mga anak, Panginoon. All glory and praises para sa iyo lang, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan po. Ate Dindin. Yeah. Magandang umaga po sa ating lahat. Susuba tayo sa kinandang ating umaga. Tayo po ito ngayon sa pagkakasalan ng mga Diyos. Pero lang po ako mabasa na yung verse para sa ating umaga. Romans chapter 12, verse 6 to 8. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophecy, then prophecy is according to your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Good morning. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Pag-isipin tayo ng blessing. Sabihin natin, you are blessed. Okay, before we start, tayo ay manalangin. Father God, we thank you sa umaga ito, Panginoon. Lord, nakita mo, Panginoon, yung buhay ng bawat isa, Lord. Narito kami, Panginoon, upang sumamba, Panginoon. Lord, kung may nakita kang kasalanan, Lord, we ask forgiveness, Lord. Cleanse our hearts, our mind, our soul, Panginoon, upang sa pagkinig na yung salita, Panginoon, yung nais ko, Panginoon, na iparating, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Na maging totoo kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa sasabihin mo, Panginoon, sa umaga nito. Holy Spirit, kayo po ang magpaunawa sa iyong mga salita. We thank you, Father God. In Jesus' name, pray. Amen. Good morning po. Patuloy pa rin po tayo sa ang tema natin is caring for one another. Yeah? Last Sunday, maganda yung tema. May pinakita yung nag-message, pero ang sabi niya, there is three kinds of person, of people. Three different kinds ng attitude o behavior ng tao. Ay pinakita ron yung priest o yung expert of the law, and then the Levites, and the Good Samaritan. Pinakita ron yung different kinds of attitude o personality ng tao. Ngayon, ay ang ating tema is caring for one another. Yan, yun yung ating tema ngayon.
Excited ba kayo na marinig ang mensahe ng Panginoon? Let's focus on the message. Pag sinabing caring for one another, ano kaya ang pumapasok sa isip natin? Salitang caring. Okay. Next po. Sabi niyan is how to behave. Sabihin mo, how to behave. Paul gives guideline for living as a redeemed people in a fallen world. Si Apostol Paul ay mayroong mga guidelines paano raw mabuhay ang mga taong redeemed, tayo mga Christian, in a fallen world. Pag sinabing behave, it pertains to moral and principle of conduct o mental, emotional condition. Yun pala yung behave. How to behave, how to react. Yung behavior ng tao. Bakit napunta naman yung ating tema doon sa behavior sa caring for one another? Kasi yung caring for one another ay may palaki kaugnayan sa behavior ng tao. Amen? Naniniwala ba kayo? Okay. Next po. Ang ating key verse is Romans chapter 12, 1 and 2. And so, dear brother and sister, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. O sabihin, ano maugnayan yung behave dyan sa caring for one another? Ang sabi niya ay, this is truly the way to worship. Don't copy the behavior. Behavior. Don't copy the behavior. Ngayon, ano ang kaugnayan nito doon sa caring for one another? Last Sunday, ulit-ulit, may tatlong klase ng tao, the different kinds of behavior. At makikita natin, yung behavior nila ay meron kanya-kanya sila. Meron silang nakafocus sila doon sa nais nila. Kaya ang sabi ng author ay don't copy the behavior and custom of this world. Kaya ang title natin is How Caring for One Another. At pinakikita, sabi niya, Paul gives guideline for living a redeemed people in fallen world. Yung fallen world is the custom of this world. Yung principle ng world is different sa principle ng Christian. Ganun lang. Ganun lang ang gustong iparating ni Apostol Paul. Okay. Caring means providing and spiritual emotional comfort. O caring means is to support the church community. Yun yung caring. Support the community or the church, body of church. Spiritually, emotionally, pwede rin kung ano yung maitutulong. Yung salita, caring for one another. Makikita natin dito, yung nais iparating ni Apostol Paul. Konting history background sa ating key verse, Apostol Paul was intelligent and committed to his calling like skilled lawyer. Ang categorize niya is parang doktor o lawyer. Napakatalino nitong tao na to. At dahil may calling siya, ginampanan niya yung kanyang calling. At dito sa letter niya, ay eventually the church had been started by the Book of Acts. Pag binasa natin yung Book of Acts, doon nagsimula yung church. At madaming nakakilala doon sa Rome. Yan. Actually, he introduced himself sa mga Christian na naroon. Ini-introduce niya. This letter is to introduce yung kanyang sarili. At makikita natin dito, although merong mga barrier
barrier sa kanila dahil pa hindi sila makapaniwala. Ito si Apostol Paul ay dating persecutor, ngayon ay kasama na nila. At sinasabi rito, yung custom ng word, huwag kayong makianin kasi iba talaga yung principle ng mundong ito. Sige po, next slide po. Yan. Basahin natin, we have to give ourselves to Christ. Sige po, basahin natin. Next. We are to give ourselves to Christ, obey the government, love our neighbors, care of those who are weak in faith. Yan. Yung palang behavior na sinasabi ni Apostol Paul ay hindi lang limited para dito. Una, ibigay natin ang ating sarili kay Christ at sumunod tayo sa government. Ano ba yung government? Ano ba yung mga rules na dapat? Ito ay kung saan sumusunod ka doon sa mga rules and regulation. Kasama yung behavior mo. Hindi ka law breaker. Hindi law abider ka. Malawak to. Yung pag-aaralan natin. And love one another, care for those who are weak in faith. Yun yung salitang caring for one another. Merong hindi ka pwedeng, hindi ka responsible doon sa mga batas, hindi ka pwedeng, basta ako, Christian ako, okay na. Hindi, malawak yun. Paano yung behavior ng mundo? Diba? Iba yung custom ng mundo. Magkaiba. Kaya, in-emphasize si Apostol Paul na ito yung mga dapat gawin. Sige po, next slide po. Sabi niya, sacrifices is important. Naniniwala ba kayo na sacrifices is important? Amen? Amen. Pero sabi rito, God made it clear that obedience from the heart was much important. Importante yung sacrifice mo, yung ginagawa mo. Importante yan. Pero, sabi niya, is God made it clear that obedience is better than sacrifice. Naniwala tayo dito. Kahit gawin mo yung sacrifice, gawin mo lahat, pero kung hindi ka naman talaga nag-obey mula sa puso mo, useless yan. Amen? Ang sabi niya, God wants us to offer ourselves, not animal, as living sacrifice. Kasi noong Old Testament, by law, para malinis yung kasalanan mo, kailangan mo mag-offer ng animal. Hayop, papatayin mo, i-sacrifice mo. Kaya sabi ng Romans chapter 12, 1 and 2, ano sabi? Offer your life as a living sacrifice. Hindi animal. God wants us to offer ourselves. Sabi mo, God wants us. Sabi mo. God wants us to offer. Yung sarili natin na i-offer natin. Kanino? Kay God. Yun ang nais ng Diyos. Kaya yung Romans chapter 12, 1 and 2, offer yourself as a living sacrifice and do not conform to the behavior and custom of this world. Kaya sabi ni Apostol Paul, He gives guideline for living as a redeemed. Sabi mo, as a redeemed people. Tayo yung ni-redeem. Kailangan meron tayong guideline paano tayo mamuhay sa mundong ito. Ano ibig sabihin nito? Babaguhin mo rin yung ugali ko. Babaguhin mo rin yung ugali ko kasi ito pala yung guideline na ipinasabi. Kasi kung hindi mo babaguhin ang behavior mo, paano mo walang pinagkaiba doon sa tao sa Holy Word? Merong pagkakaiba. Sige po, next po. Sahin natin, He nakita nyo, meron na naman obey. He wants us to be transformed. Everybody say transformed. Yung transformer, di ba? Nagbabago siya. Nagbabago. At ang sabi niya ay, He wants us to be transformed people with renewed mind. Renewed mind, living to honor and obey.
Gagawin mo na ngayon yung pag-iisip mo, magbabago yung isip mo. Ano yun? To living honor in the way. Pag yung mga bagay na hindi nakaka-honor kay God, dapat tigilan mo. Dapat tigilan mo. Kasi rin yun yung isip mo eh. Kung itong gagawin mo ay hindi magiging kalugod-lugod kay God, tigilan mo. Amen? Don't copy. Everybody say, don't copy. The behavior and custom of this world. Pag nauso yung bagay na uso na yun. May uso na yun. Ano mga uso na yun? Ha? Saan mo na mga uso na yun? Ha? TikTok. Ano yung TikTok? Pag alam mo na yung TikTok na yun ay magiging hindi good influence because we are now living in the social media influencer, di ba? At pag ikaw nakapag-influence ng pangit, kokopyahin nila yun. At hindi mo alam na ikaw ay responsible doon sa pinaggagawa mo. Tama? Parang tayo may tayo. Ang sabi niya, don't copy the behavior and the custom of this world. Don't copy. Sabi niya, Romans 12:1 and 2, only dead fish ang sumusunod sa agos. Kaya sabi niya, go against the flow. Sabi mo, go against the flow. Kung ito yung puso ng mundo, pipiliin mo kung tama ba to o hindi. Kasi pagka nakisakay ka lang dahil ito uso, hindi mo sinusunod yung sinasabi na, He wants us to be transformed. People with renewed minds and living to honor and obey. Parang tahimik tayo. Okay. They are usually selfish and often corruptive. Alam niyo ba ang karaniwan ngayon is, yan yan, sinasabi, yung copy, yung behavior ng mundo is selfish. Kamukha ng message ng mundo. Mayroong nangangailangan ng tulong, teka, malilate ako sa worship service. Ano siya? Please siya. Libre siya. Teka, malilate ako. Usapan lang tayo. May nangangailangan ng tulong. Nagiging selfish and corrupting yung mind. Nakukorrupt yung mind. Yung important, nakapokus siya doon sa sacrifice. Pero yung obedience sa pinag-uutos ni Lord, na caring for one another, hindi niya ginawa. Nakakuha niyo ba? Okay, next slide. Everybody say Christian value. Christian value. And dalawa lang. Christian value and world value. Ano kaya ibig sabihin nitong Christian value? Pag Christian value, isa lang. Do not conform to the pattern of this world. Yun yung Christian value. Pagka world value, okay yung ano na uuso sa mundo. Yun lang. Simple lang. Kung ano yung trend, ano uso, yun nato pa sa mundo. Pero pagka yung Christian value, ano yung sinasabi ng nais ng Diyos. Kaya mayroong may pagpili. Okay? Para malito na. Malalaman mo kasi, ito ba? Nakakaunod kay God yung gagawin ko? Nasa Christian value ba ako? O nasa worldly value ba ako? Meron kagad, makikita kagad ng mata mo. Hindi to, ito. Amen? Next slide. Point number 1. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Magsisimula pa na yung transform natin, yung new person by changing the way you think. Magsisimula sa brain. Magsisimula sa ating kaisipan. Sa mga principle, kaya sabi kanina, pag sinabing, ulitin ko, pag sinabing transform, changing the way you think. Mayroon ka talagang babaguhin. May babaguhin na paano ka mag-isip. Babaguhin mo talaga yun. At
Paano mangyayari yan? Let God transform you in a new person. Kaya nga tayo born again eh. Kaya tayo Christian niya. Yung dating mga ginagawa ng mga mundo, mababago na. New creation. New creation. Magiging new creation ka na. Pero nagsisimula yan by changing the way you think. At maya ang ating verse yan. Next slide po. Romans chapter 12, 3 to 5. Basahin natin sabay-sabay. Because Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves. Measure yourselves by the faith God has given us. Just as God has many parts, each part has a special function. So it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other. ganda, diba? Pag binasa mo yun, makikita mo na yung the way you think, changing the way you think. Bakit? Because of the privilege and authority God has given you or given me, given us. Authority, ano yun? Authority. I give each of you this warning. May warning pa lang binibigay. Ano yung warning na yan? Don't think that you are better. You really are. Don't think. Sabi ko, don't think. Don't think you are better. Huwag mong isipin na ikaw ay mas magaling. Huwag mong isipin na ikaw ay importante. Huwag mong isipin na ikaw ay mahalaga. Ito ay privilege. Sabi mo, privilege. Bigay nino, bigay. Ngayon, maiisip mo, yung changing the way you think, babaguhin. Sisirain ang pride mo ngayon. Hindi pala ako importante. Biyaya lang pala. Kasi pag nakakatanggap tayo ng mga gandang bagay, sabi mo, deserve mo, deserve. Hindi mo alam, grace. Sabi mo, grace. Diba? Magbabago ngayon yung iyong kaisipan. Don't think you are better than you are really are. Be honest in your evaluation. Ngayon, kung i-evaluate natin sa sarili natin, lahat tayo hindi qualified. Sino qualified nito? Taas ang kamay. Only by grace. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by faith God has given us. Yes, our bodies have many parts. Of each part has a special function. Sabi natin, special function. Example, daliri. Nag-usap-usap yung mga daliri. Kami ng daliri. Oo, kami, magkakasama kami. Ikaw, ang taba-taba mo. Tignan mo, oh. Nain ka na sila na eso. Hindi kayo importante, hindi kayo importante. Ito, nagmamataas to. Pero batang-bat ako. Ito, maliit. Sabi ng isa, o ako ay importante. Bakit? Ako ang nilalagyan ng singsing. Diba? Pero sabi nung isa, wala pala ako talaga. Pero pag wala to, hindi niya ako sa mga kagalit ng maganda. Tama? Imagine niyo, wala akong nilalagyan. Ano mangyayari? Hindi siya magpa-function according sa kanyang purpose. Sabi nito, just our bodies have many parts. Of each part has a special function. Caring for one another is a special function. Meron tayong part na dapat gawin doon sa caring for one another. At sinasabi niya, lahat daw tayo ay may special function, kaya huwag mong isipin, huwag mong isipin na ikaw ay mas magaling sa Kanya. May kanya-kanya tayo function according sa purpose niya. Palakpakan natin sila. So it is with Christ's body, we are many parts of one body and we are belong to each other. We are belong to each other. Importante lahat tayo. Amen. Importante lahat tayo. Naniniwala ba kayo, importante lahat ang parts ng katawan na meron ka? Yang katawan mo, lahat ng parts sa katawan mo ay importante. Amen? Amen. Okay, next slide.
Evaluating ourselves. Worldly standard in the eyes of others, Christian standard in God's eyes. Yun pala. Yun pala yung magandang definition. Pag in-evaluate natin yung sarili natin, yung worldly standard ay kung saan sa paningin ng tao, at yung Christian standard in God's eyes. Pag nakita mo, ito pala, worldly standard pala to. Mapipilis mo yung tao, nasa worldly standard ka. Pero, ano ba yung nais ng Diyos sa iyo? Yun yung Christian standard. Sige po, next slide po. Next slide. True value. Napakaganda ito. Alam niyo ba, kahit malirot ka lang, o kahit hindi ka naman masyadong ito yung pinakamagandang sa isang tao, yung di ba? Naturuan ko yung family, di ba? Sabi nga, pumili, kwento nga, sabi niya, pinili ko siya dahil nakita ko yung Christian value sa family na ito, di ba? Importante yung Christian value. Kahit nasa iyo lahat, kung wala ka namang values, kaya nga value, may value ka. Importante yan. Anong sabi? Be honest. Sabi mo, be yung isang value na meron ka, yung honest, pagiging honest. Ano kaya yung pagiging honest? Ano yung honest? Fact. Ano ba ang mga synonyms ng values? Truthful. Real. Yan yung synonyms na value, true value. Kahit wala nakakakita sa iyo, hindi ka nandadaya. Yun yung value. Kahit wala nakakakita sa iyo, honest ka. Alam mo bang matetes tayo bilang Christian sa salitang be honest? Be honest. Hindi mo pinipeke. Halimbawa lang. Alam niyo sa worldly, may gastos. Dadagdagan niya. Kasi hindi siya honest. Hindi dadagdagan niya. Para yung reporting, tama. Pero actually, nakikita ka ni Lord kung ano ang ginagawa mo kung honest. Amen? Yung salitang honest, makikita yan in God's own time. Kung tapat ka, pero kung hindi ka tapat, ipagsusulit mo kay Lord yan. Saan tayo maging honest? Financial. Ito ba talaga? Yun. Pwede natin baguhin, pero si Lord nakikita niya yung pagiging honest. Ano yun? Nasa value. Gusto, ba naman kailangan mo sa value? Caring for one another nagsisimula sa values. Christian value. Okay. Ang sabi ni Paul uses the concept of human body to teach how Christians should live and work together. How to live and work together just a part of the body. Ano ito? Bibigyan mo ng value yung part ng katawan mo. Inalintulad, sabi ng function under the direction of the brain. Under the direction of the brain. Yung whole body mo, sabi, mag-i-start ang transform mind at transform people by renewing of your mind. Ano yung mind? Ano ba nasa mind? Ano ba nasa head natin? Di ba brain? Okay. At ang sabi nito, sabi ni Apostol Paul uses the concept of human body teach how Christians should live. Yung katawan natin, may matututunan tayo diyan, paano ka mabuhay bilang Kristiyano. Tingnan mo lang yung buong katawan mo. Work together. Just a parts of the body. Paano na ito? Function under the direction of the brain. Yung brain na nag-dictate kung ano ang gagawin niya. Bigyan kayo ng example. Napuwing si mata.
Dahil nakuwing si mata, magdidictate yung brain niya, sa iuutusan niya ng brain yung paa niya na maglakad. Yung brain didictate sa paa na lumakad siya, papunta dun sa gripo. At i-dictate ng brain yung kamay na para buksan yung gripo, at i-dictate na ng brain na yung kamay ay sahurin ng tubig at ilagay niya sa mata para matanggal ang puwing. Ano ibig sabihin nito? Function under the direction of the brain. Kaya sabi ng ating pinag-aaralan, renew o transform by renewing of your mind. Pagka ang mind ay hindi tama, kaya sinasabi ko palagi, yung mental emotional condition o moral principle o conduct. Pag sinabi ng brain na napuwing ka at ang sinabi ng brain mo, buti nga sa iyo, at hindi nakipag-participate ang parts of body, ano mangyayari? Ano kaya mangyayari? Hindi nakipag-participate ang katawan natin, ano mangyayari? May something wrong sa brain. May something wrong sa brain. Pero yung proper is concerned ang parts of the body sa nararamdaman. May kasabihan, ang sakit ng kalintingan ay yun ang proper. Yun yung proper. Pag nararamdaman mo na kailangan ng tulong ng paa o kamay, magpa-participate yung whole body para tulungan siya. Yun yung caring for one another. Nakuha niyo po? Caring for one another begins with transformed mind. Sabi ni Apostol Paul, kaya gumamit si Apostol Paul ng concept of the human body to teach how Christians should live. How Christians should live and work together just a part of the body. Function under the direction of the brain. Di ba malalim? Parang malalim din. Pag inaral natin, malalim pala yung sinabi ni Apostol Paul that do not copy the behavior of this fallen world, but by transforming, palakpakan natin sila. Okay, point number, next slide po. Point number 2, basahin natin. 1, 2, 3. Showing concern, kindness to others. Pag narinig mo yung salita, nabasa mo yung salita, showing concern, kindness to others, ano kaya ulit ang pumapasok sa isip natin? Pag showing concern, kindness to others. Pag nagpakita ka ng concern sa tao, nagpakita ka ng kabutihan sa kapwa mo, ang result niya is healthy relationship. Tayo mo. Result in healthy relationship. Pag binaliktad mo yung showing concern, anong opposite ng showing concern? Anong opposite? Wala kang? Yung kindness, baliktad natin. Yung kindness, anong mangyari? Kasamaan. Kasamaan sa others at wala kang pakialam sa others. Yun yung opposite. Yung caring for one another, ito ang characteristic. Amen? This is the characteristic of caring for one another. Resulting in healthy relationship. Okay po. Ano po ang sinasabi ng verse? Okay po. Next slide. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 14 to 27. Medyo mahaba-haba po. Yes. 1, 2, 3. Yes. Yes, the body is made in many parts, but it is one part. The Bible says, I am not part of the body, because I am not. And the Spirit again says, I am not part of the body. And the ear says, I am not part of the body, because I am not.
parts, and God has put each part just where He wants it. How strange a body would be if it had only one part. Yes, there are many parts, but only one body. The eye can never say to hand, I don't need you. The head cannot say to feet, I don't need you. Sige po, next po. In fact, some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary. Oh, tuloy muna tayo dyan. In fact, some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary. Yung mga part na minsan tingin natin na walang halaga, walang importante, siya pala yung mahalaga. Naniniwala ba kayo? Na tingin mo wala siyang value, pero may value siya. Ano kaya yun? Ano kaya yung bagay na tingin mo ay wala siyang halaga? Kaya sinabi kanina, don't think that you are better. Don't think that ikaw ay better sa kanya. Lahat kayo importante. Sabi mo sa katabi mo, importante ka. Importante ka. Importante ka. Importante tayo lahat. Kaya, lahat dito, importante mo ha. Lahat dito, may value. Lahat dito may value. Walang value. May value po tayo. Amen. At ang sabi, 23, and the parts we regard as less honorable are those we clothe with the greatest care. The greatest care. And the parts we regard as less honorable are those clothed with the greatest care. So, we carefully protect those parts that should not be seen. Yung pala mga bagay na binabalutan ng ay yung pala yung importante that should never see. Yung mga bagay na pinoprotektahan mo, yun pala yung importante. Ano yun? Yung pagbito ka, importante hindi. Nakikita mo kaya. Minsan, puro mukha lang. Puro mukha lang delegado yun. Mukha lang. Di ba? Kasi ngayon na nakikita eh. Pero different parts of the body important. Eh pag hindi nag-function ng proper, yung internal mo, ano mangyayari? Papahalagaan mo yung internal mo. Papahalagaan mo yung mga bagay, sabi niya, na halos hindi iniisip mo na mahalaga, yun pala yung importante. Kaya sinasabi dito, na lahat ng parts ng katawan ay importante. Inalitulan na tayo bilang mga mananampalataya, bilang Christian, ay paano natin tingnan at paano tayo mamuhay na mayroon value. Okay. Next slide po. Madami pa yan. Next slide. Basahin natin. Why? This make of harmony among the members so that all members care for each other. Pag pinahalagan mo, lahat ng parts ng katawan mo, nagkakaroon ng tinatawag ng healthy relationship. This make harmony. Yung harmony is healthy relationship sa different kinds of the body. And so that all members care for each other. Care for each other. Kaya yung title natin. Caring for one another. O, paano pinapahalagaan mo yung katawan? Ang nagkakaroon sila ng harmony o unity, yun yung relationship, healthy relationship na nais parating ng author sa reader na bumabasa nito. At ano pa matututunan natin? If one part suffer, all parts suffer with it. And if one part is honored, all parts are glad. Kita nyo? Pag daw nagsuffer yung isang part ng katawan mo, suffer ang buong katawan. Pero pag inonor, yung isang parte ng katawan mo, lahat daw ay glad. Pag healthy ka, masaya ka.
masakit ang ngipin mo. Hindi pwedeng yung ngipin lang makakarap lang. I-dictate ng brain, masakit ang ngipin mo, buong katawan mo masakit. Kasi parts of the body. Pero kung lahat ay nasa good condition, masaya. Nakita niyo po yung caring for one another? Okay. 27. All of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. All of us is what? All of us is Christ's body, and each of you is a part of it. Kaya lahat tayo ay body of Christ. Sabi natin, lahat tayo ay body of Christ. Lahat tayo ay importante. Kaya lahat tayo ay merong caring for one another. Yun lang po. Yun ang pinopromote ng 1 Corinthians chapter 12. Okay po, next. Next slide. Next slide. Ayaw mag-next slide. Yeah, okay. How do you respond when someone is suffering? Sabihin mo sa katalim mo, how do you respond? Sabihin mo sa katalim mo, how do you respond? Ano po sagot? Ano po sagot? How do you respond when someone is suffering? We are to be happy with those who are happy. Dapat pala ganyan. Masaya ka ba pagka nagsasuffer yung katabi mo? Masaya ka ba pagka malungkot siya? Sabi niya, we are to be happy with those who happy. Maging masaya ka pagka katabi mo, masaya ka, masaya. Kasi masaya ka. Masaya ka rin kasi katabi mo, masaya. Halimbawa, masaya yung dalawa, ikaw malungkot. Hindi mo parang pangit tingnan, di ba? Di ba? Dapat pag masaya siya, masaya ka rin. Bakit? What if they are sad? Halimbawa, malungkot naman siya. Malungkot ka naman. Tapos yung dalawa, masaya. Ano kaya? Halimbawa, malungkot siya. Mag-isa ko tayo, malungkot siya. Ang tanong ninyo kasi maraming problema. Yung pala yung tamang response, ano yung nakikita na mati? Ano? Ba't kaya siya malungkot? May problema siya. Makiramdam ka sa nararamdaman. Pakiramdam mo yung nararamdaman mo. Diba? Sabi mo, pakiramdaman mo. Pakiramdam mo, parang mo dapat natin. Ha? O, sabi niya rin, kamustahin mo? Kamustahin mo? Sabi mo sa tayo mo, kamusta ka na? Kamusta ka na, diba? Ito ha. Ito, listen carefully. Ito. Nag-post sa Facebook. Kalike na. Hindi nilalike. Nag-post sa Facebook, kalike na. Hindi nilalike. Hindi niya-heart, hindi nilalagay ng emoji. Ano kaya? According to psychologists tayo na something wrong doon sa hindi naglalike. Hindi mo alam kayo? According sa psychologists, kalike na, hindi mo nilalike, something wrong according to psychologists. Bakit? We are happy to those who happy. Kalike na. Shit, ito kalike na. Ay, ano sabihin naman? Dapat alam mo yung nararamdaman. Kaya nga niya pinost yun eh. Hindi yung pinakamaganda yun eh. Ano ba tayo? Pag masaya siya, dapat masaya ka lang. Lagyan mo na yung emoji. Masaya. Diba? Pag hindi naglalike, malalaman natin. Okay. Next slide. Basahin natin Romans 12 verse 15. Ha? 15, basahin natin. 1, 2, 3. Be happy with those who are happy, and weep with those who are weak. Pag masaya siya, nag-post sa Facebook, masaya siya, pusuan mo. Di ba? Pusuan mo. Kaya nga niyang pinuso, masaya siya eh. Hindi niya naman ipopost sa office sa program.
Magpapos ka ba ng pangit ko? Hindi, tanong, magpapos ka ba? Ito, pinakapangit ko. Ito, titignan ko. Ito, itong picture na ito, ito yung pinakapangit ko. Ipopost ko ito. Titignan ko, pag may nag-like, may something. May galit sa iyo. Di ba? According to psychologists. Okay, next. Ay, meron pala. Alam sabi nito? Ha? Mali ba schedule? Ha? Pasensya na kayo. Sentimental kayo. Talagang pinaniyan. Kita nyo, nakikita nyo mali. Oh. Ngayon doon sa mali schedule. Tignan nyo, nakikita nyo mali. Pero pag maganda, hindi nyo pinupusuan. O, judgmental. Yun, ganun din. Pagka nakita mo, dinadres mo, di ko na-like yan. Ang next slide, mga ma-judge pa tayo. Next slide. Point 3. B. Ano yung ibig sabihin? Ha? Courtesy. Sabi sa writing, courtesy. Courtesy. Mark of respect. Sabi natin, mark of respect. For consideration for others. Yung courtesy, o courteous is respect. Respect for others. Marunong ka respeto. Oo. Mali respeto. Tao lang. Huwag din sa mental. Be courteous. Respect. Maaring malabo kita. Diba? Okay, video. Be courteous means what? Mark of respect for consideration of others. Okay. Okay, next slide. Kaya, ito ulit. Sign natin. 1, 2, 3. Mark. Mark by respect for the consideration of others. How to speak kindly, avoid hurting their feelings. Alam nyo na yan. Hindi ko na ikalabulit yan. Next slide. Okay. Romans 12:9-10. Basahin natin. Romans 12:9-10. Don't Pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. And take delight in honoring each other. Okay. Don't just pretend to love others. Really love them. Tunay na siyang mahalin. Tunay daw na mahalin. Yung pretending, di ba? Just pretending. Nagpe-pretend ka lang. Pero hindi daw totoo. Ang sabi ng motto, don't just pretend to love others. Makita yung tunay mo talaga siyang mahal. Pinusuhan mo na yun sa Facebook. Pinusuhan mo na. Tapos sasabihin mo, arte-arte naman dito. May pagganong-ganong pa, Di ba? Tapos pinusuhan mo, mali naman yun. Para makita na pinusuhan mo, tapos sabihin, mag-post mo. Hindi ka nakauso yung mga, iba-iba yung mukha. Yung parang, iba-iba yung mukha. Tagal? Sabi ko, sino nagbago na? Pagpasuhan mo. Ikaw na pala yan. Yung nagiging iba yung mukha mo. Hindi, bisa nagiging parang Amerikano pa AI, di ba? Tapos sasabihin, hindi naman ikaw yan, pero pupusulan mo. Kaya don't just pretend to love others but really love. What is wrong? Ang ito lang naman. Huwag namang malina. Huwag namang malina. Ino-okayan mo pa, mali rin po yun. Ang sabi nito, what is wrong? Hold, hate. Hate. What is wrong? Pag namin naman, mali na yung ginagawa sa social media, huwag mo namang i-highlight. Mali na yung pinupost niya. Meron ka lang discernment na mali sinabi niya. Mali sinabi niya, makakapag-influence siya ng maling influence sa mga tao. Ano mo yun? Kailangan huwag ka makiayon. Pero pag maganda yung sinasabi, huwag pusuan mo. May value siya sinasabi na. Mahal ko ang kapatid ko. Alam niyo yan. Sinasabi ko ang pagkakaman ni Diyo dahil mahal ko kayo. Pusuan mo. Tatlong puso. Diba? Kasi may value. Okay. Next slide. Conclusion na tayo. Basahin natin sa malakas. Conclusion po ito. 1, 2, 3. All together are body of Christ and
part of the body work together under the command of authority of Jesus Christ. Authority, yung brain, siya yung magpa-function. At tayo bilang katawan, under authority of Lord Jesus Christ, dapat siya yung masunod. Like the brain, na may concerns for each every one of us. Tayo po natin tumayo para sa ating responsive song. Dapat maganda.
continue in the presence of the Lord. Yes, Father God, wala kayong patulad. Panginoon Jesus, wala kayong patulad. Thank you, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Na kayo lang yung pwedeng namin ipagmalaki, Panginoon. Thank you for review. Nire-review po kami sa iyong mga salita, Panginoon. Na huwag namin iparagay ang mga mas importante. Kung kalikain, Lord, lahat kami importante. At wala kang katulad. Pinahal mo kami, Lord. Kung sino kami, Lord. Lahat kami mga sinabi. Lahat kami rito hindi qualified. Lahat kami rito may grace lang, Lord. At lahat kami rito importante, Lord. Wala kayong katulad. Pinahal mo kami kung sino kami, Lord. We thank you, Panginoon. Lord, sa mensahe mo, Panginoon, you caring for one another, Lord. Thank you for teaching us. Mula kayo, Panginoon, papahalagaan namin ang mga kapwa namin. Papahalagaan namin yung body of Christ, Lord. Thank you, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa iyong salita. At alam namin, Panginoon, na meron kayong magandang plano, Panginoon. Yung caring for one another, Lord, at makita yung true, genuine value, Panginoon, na nais mo. Lord, hindi namin kaya sa sarili namin, bagay niyo yung aming mind. We ask your guide, yung word mo, Panginoon. The Holy Spirit, teach us, Lord God, na yung buhay namin maging pleasing sacrifice. Yun yung sinabi mo. Offer your life as a pleasing sacrifice. Do not conform to the pattern of this world. Sige, as a question, taas natin yung ating mga kamay. As we offer our life to God. Sige, sabihin natin. Yes, Father God, we thank you, Panginoon. Sige, taas natin yung ating mga kamay. Father God, nakikita mo yung mga kamay na to. Lord, i-offer namin yung aming buhay as a pleasing sacrifice. Wala na yung Lord. Yung buhay na to, Panginoon, ay magsiling ko. Ang mga kamay na to, gagamitin mo, Panginoon, for your glory, Lord. Yung Christian value, yung standard, Panginoon, gagamitin namin for your glory. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Sige po, sabihin natin kay Lord, ihalin niyo yung buhay niyo, magamit kayo kay Lord. Yes. Yes. Worship the Lord. Once again, we have the Lord, wala kang katulad. Sige po, muli, itaas natin yung ating mga kamay. Father God, we thank you, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa kaligtasan pinagkaloob nyo. Ngayon, tanggapin niyo ang masaganang pagpapala, mumula sa ating Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa, at patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Yesus, at ikibisan ng Banal na Espiritu, upang hindi tayo magkasala. Sa kanyang mag-asa